If I remember it correctly, I saw a news item not so long ago. I think you were quoted as saying na kung may mag-file muli na impeachment complaint against the Vice President, you would not support it. No, Is that I will correct? not endorse it. I will not endorse it. Okay. But I will rely on the evidences. Kasi, alam mo, yung 19th Congress, hindi reliable yung mga findings nila eh. Kasi incentivize yung mga congressman, bilyon-bilyon yung mga napunta sa kanilang mga allocables. Tapos nakita naman natin ng 2025 elections, billion din yung bumaha ng mga AKAP, AIX, TUPAD. At inaamin mismo ng mga congressman noon, may mga live interview sila, sabi nila na kaya sila pumirma kasi baka mawalan sila ng pondo. So, ang Okay. basis, primary basis, hindi yung evidences, kundi yung kanilang personal interest. Okay. So this time, anong basa nyo? Yung sa akin, pagdating doon sa confidential funds, may idea ako kasi alam ko. Pero yung ibang charges, hindi ko naman nabasa. So yung, kung meron pang iba, hindi ko naman, yung sa DepEd, hindi ko kabisado kung ano yung issues doon. Pero sa confidential funds, medyo, sa tingin ko, yung 125 million na ginasta sa loob ng 11 araw, medyo questionable sa akin yun. Paano yung disbursement method? So, yun na, itatanong ko. Pero yung tungkol naman doon sa Mary Grace Piatos, tingin ko hindi issue yun kasi confidential funds nga, ginagawa yan ng lahat ng ahensya na may confidential funds na hindi nila nilalagay yung mga pangalan, kundi mga aliases. Naglalagay din ng piatos tsaka pangalan ng mga chichirya? Oo, meron pang kung ano-ano. Meron pang McDonald's, baka may Jollibee pa nga. Allowed yun. Allowed po ba Allowed yun? yun. Allowed yun sa confidential funds. Paano po yung Intelligence funds. Paano po yung Kasi, pagmumura ng Kong, yung pagmumura ng Vice President sa Pangulo, yung nakasalampak siya sa well, sahig. hindi ako lawyer. Kung may violation yon sa revised penal code, hindi ko alam. Pero yun yung hindi ko alam. Basta ang sa akin, Kumontak daw siya ng papatay sa Pangulo, sa Speaker of the House at saka sa First Lady. ang sinabi niya, na kung papatayin ako, pag namatay ako, patayin niyo rin si Marcos, si Romualdez. Yun ang exact words niya. Pero pumayag daw yung killer eh. Hindi ko alam kasi siya nagsabi nun. So, Lala ko yun. Sabi niya pumayag daw eh. Hindi rin siya nagjo-joke. We can ask her. We can ask her that question kung sakasakali. Kasi nakalagay naman doon sa Supreme Court decision na isa sa dahilan kung bakit dineclare nila na may pagkukulang, unconstitutional dahil hindi nibigyan ng due process at kailangan humarap at magpaliwanag sa Committee on Justice yung akusado. So, sabi ko, I will have an open mind. Sabi ko nga, hindi naman ako sara eh. Liberal ako. Pero, hindi naman, saka nakita ko naman yung ginawa ng Quadcom kay Vice President, talagang binastos. Binastos siya talaga sa Kongreso. So, paano po siya binastos? Dahil siyempre, incentivize eh. Pag marami kang tanong, mas malaki yata ang incentive. Ganun na nangyari. Alam lang lahat yan. Teka, maganda yung paputok nyo ko nga. Can you elaborate on that? Mas maganda yung tanong, mas malaki incentive sa mga congressman during the Quadcom? Yan yung mga bali-balita. No? At makikita mo naman talaga na madaling namang malaman yan dahil makikita mo yung mga beneficiary kung saan lugar. Ng AKAP, TUPAD, kung saan napupunta yon. Pangalawa, yung mga allocables, makikita mo kung sino yung pinakamalalaki, yun ang pinaka-agresibo dun sa Quadcom. Mas bibo. Mas malaki ang allocables. Kong, ba't hindi nyo pinaputok yan? Kong, tanong lang. Sorry. Ba't hindi nyo yan pinaputok nung nagka-Quadcom na ini-incentivize yung pagtatanong hindi ng mga kasama naman marami naman nagpapaputok pero hindi ako hindi ako congressman. Hindi ako maririnig. Ba't di nyo binanggit? Kailan? Nung nagka-Quadcom, di ba? Meron pala hindi mga nga ako binabayaan. congressman.
Hindi ako Po, congressman noon. At marami pero may plat nagsasabi. pero may platform Wala akong kayo na, Kong. platform. Wala akong platform na. Wala ako. Pwede ko kayo I am not ma-interview even eh. Alam niyo number ko eh. Ay, hindi. hindi ako nakikialam no kasi meron akong sariling meron akong I mean, sabi ko nga kailangan may kanya-kanyang laban. I cannot fight two battles. I'm fighting my local battles. I concentrate on my local battles. Okay. So, O sige, Kong, ito lang, i-address ko lang yung mga tanong ng mga nanonood sa atin ngayon. No? oh, Sabi niyo, you're true blue liberal. yes. Pero may mga nagsususpecha that you're a closet DDS. Totoo po ba yun? Nung 18th Congress, I was the first one who spoke against the war on drugs. And because of that, Speaker Pantaleon Alvarez, ang ginawa niya noon, siniro yung budget allocations for my district for 1 year. Hindi ako nakapag-usap. Pinapalipat ako sa PDP, hindi ako lumipat, hindi ako nakipag-usap kahit isang beses. Yung mga kasama ko sa liberal noon, nakipag-usap. Ako hindi. Dahil liberal ako at naniniwala ako sa prinsipyo ko. Yung mga rara boys, yung mga nag-enable kay Presidente Duterte on war on drugs, sila ngayon yung rara boys na nagpe-persecute sa kanya. Basahin niyo yung record. Pero that was before. 18 Pero ngayon Congress. ba, are you leaning toward supporting Sara sa 2028? No. I will not support Sara. I will be supporting the candidate of the Liberal Party. So you will not campaign for Sara? Miski No, I will not campaign for Sara. Okay. Kasi ito, no, gusto ko ring basahin itong magiging aksyon ng mga tumawag sa inyo na magpa-file sila ng impeachment dun sa prevailing context that we have now, no? Sa Pilipinas, yung political context. Mas hindi yung kagustuhan ng mga DDS na mapatalsik yung Pangulo. Diba? Through whatever means. So, how would you address impressions that this one, yung pronouncements ninyo na meron magpa-file, is part of a bigger propaganda ploy to destabilize the administration? Alam mo, sinabi ko yan sa mga kasama ko sa Liberal Party. Sabi ko, galit tayo kay Sara. Ayaw natin sa mga Duterte. Ano ba ibig sabihin? Tatalikod na lang tayo sa pagtalamak na pagnanakaw ng gobyerno ngayon dahil sa kagalit natin, dahil ayaw natin kay Sara, pababayaan na lang natin, pipikit na lang tayo. Nakita ko, hindi ito, yung kung lesser evil. Hindi ito yung lesser evil, yung nangyayari ngayon sa bansa natin. Kung may namamatay nung war on drugs ngayon, threatened yung pinakamahihirap na mamamayan dito sa ating bansa. Alam naman sa nangyari na yan. Ano yung GDP natin nung third quarter? 4%. Nung last quarter, 3.8% dahil sa mga knee-jerk na mga crisis management na solution, kung ano-ano ang ginagawa mga policies na lalo nagpapabagsak na ekonomiya. Dahil crisis management, pinagtatakpan ng marami. Kitang-kita naman natin na hindi naman seryoso sa pagpapanagot ng mga talagang kumurakot. Never in the history of Philippine Congress that 1.45 trillion were inserted, diverted. No president allowed that. Panahon pa ni GMA. Di bali magkaroon ng enacted budget, wag lang mapalitan ng Kongreso yung budget niya. Ganon din nung panahon ni Pinoy. Nung panahon ni Duterte, hindi rin, kung meron man, maliit yung mga insertions and diversions. Ngayon lang napabayaan ng gusto. Kaya ngayon, ano nangyayari? Yung utang natin is 17+ trillion na. Nagsimula to, iniwanan ni Pangulong Duterte 12.7 trillion. So 5 trillion yung nadagdag in 3 years. At paano tayo aangat kung yung growth rate natin 5 to 6%, ang rate naman ng pag-utang natin taon-taon 9%. Kong,
I So, won't dispute pababayaan 99 natin point. lahat to because Kong, pababayaan natin to dahil kailangan natin mapanagot yung Vice President, 125 million, 500 million, ito 1 trillion. yeah. Kong, I Ano, agree. partisan tayo. Kong, I agree 99.9% doon sa sinabi ninyo. Yes. I won't dispute that. Tama yung mga sinasabi niyo about this administration and the previous one. Ang tanong ko rito, so anong nakikita niyo solusyon dito? Ang Impeach solusyon pareho? dito, Tanggalin? tama yun. Impeach pa pareho Tingnan yan? natin. Hindi, ang tingnan natin, kasi ako, I would not go to extra constitutional means. Kasi mas mahirap yun para sa bansa natin, lalo tayong magiging banana republic. Ang sinasabi ko kay Presidente Marcos, sabi kong sincero ko talaga sa ginagawa mo. Meron kaming mga batas na isinumite para sa political reforms. Dito man lang mabayaran yung pagkukulang nito, yung anti-political dynasty law, yung ICI, kahit tumagal na yung investigation, basta credible yung investigation, okay na lang sa akin yan eh. Huwag na madaliin, pero dapat credible. Yung party systems law, okay na rin yan. Pero kung magpa-file ng impeachment, makakasama lalo sa bansa natin. Alam ko yan. Pero, mas maganda na yan. Bakit? Tingnan mo. Kung ma-exonerate sila pareho, at least may conclusion. Kung may isa ma-convict, at least yung isa may fresh mandate. Kung pareho sila may ma-convict, meron namang constitutional process na pwedeng humalilis sa kanila. Di ba yan yung mukhang ploy ng DDS? Sabay na impeachment, yung isa matatanggal, yung isa ma-exonerate. Well, sa tingin ko nga, siyempre yung administration ang nakakalamang niyan. Super majority. Di ba? Kung yun ang sinasabi ng DDS, parang bakit kontrolado man nila yung Kongreso? Ngayon mas kontrolado naman ang administrasyon. Pero ang dapat talaga, kaming mga congressman, on the basis of the evidences that will be presented.